Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Thailand, kung saan isang foreigner o AFAM ang inagawan ng kanyang pera at ari-arian ng kanyang sariling asawa. Ang lalaki ay kinilalang si Ian Beston, isang retired na designer engineer at 69 years old. Ipinanganak at lumaki sa England si Ian at nag-aral sa isang grammar school. Siya ay isang matalinong mag-aaral at madalas ngang sumali sa lokal na Air Cadet Squadron noong 1955. Noong 1962, siya ay nagpakasal kay Margaret Gardner, isa ring babaeng taga-England. At lumipat nga silang mag-asawa ng bahay nang magsimulang magtrabaho si Ian sa planta ng Ford sa London. Namatay ang ina at stepfather ni Ian sa isang aksidente noong 1966. Nagkaroon sina Ian at Margaret ng dalawang anak na mga lalaki. Ang isa ay may malubhang kapansanan. Ang isa naman ay si Julian, 40 years old, isang musician na nakatira sa Amerika. Pero kalaunan, nag-divorce si Ian at Margaret matapos ang 20 years nilang pagsasama. At dahil nga madalas magbakasyon noon sa Thailand si Ian, doon niya nakilala ang kanyang bagong asawa na si Wachi Rawan o Wachi. Si Wachi ay isang bar girl mula sa Pattaya, Thailand, 42 years old at may dalawang anak sa una niyang nakarelasyon. Maagang nagretiro si Ian mula sa kanyang trabaho para nga pumunta sa Thailand. At taong 1999, pinakasalan ni Ian si Wachi at lumipat nga siya sa Thailand para dun na permanenteng manirahan. Pero wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya ni Ian ang dumalo sa kanilang kasal. Tila kasi nang umalis na si Ian sa UK ay iniwan din niya ang kanyang pamilya. Ayon nga sa mga reports, si Ian pa nga ang gumastos para mapag-aral ang anak ni Wachi sa kolehiyo. Bukod doon, mula nga sa kanyang retirement money na may halagang 29 million pesos, nagpagawa ng mga negosyo at bahay si Ian. At dahil nga sa batas ng Thailand na hindi pwedeng magmay-ari ng lupa ang mga foreigner, ipinangalan ni Ian ang nabiling lupa sa asawa niyang si Wachi. Si Ian nga ay katulad din ng maraming iba pang mga expats sa Thailand. Pumunta siya sa Thailand, nagmahal, bumili ng pangarap na bahay at naisip na guguli niya ang natitirang mga araw sa Thailand. Kasama nga ang bago niyang asawang si Wachi. Pero hindi umayon ang lahat ng pangarap at plano ni Ian. Dahil nga matapos ang 9 na taon ng kanilang pagsasama ni Wachi ay lumabas na ang tunay na kulay nito. Una ay nagpunta si Wachi sa isang bangko at ibinenta ang lahat ng ari-arian na binili ni Ian sa Thailand. Kasama nga dito ang isang ektaryang lupa kung saan nakatayo ang isang guest house, restaurant at ang kanilang bahay. Nang malaman ni Ian ang ginawa ni Wachi, sinabihan niya ang kanyang asawa na umalis na sa kanilang bahay. Ang bago ngang may-ari ng bahay ni na Ian ay gusto nang lumipat pero tumanggi si Ian na umalis. Ayon sa kwento ng kaibigan ni Ian na si Andrew, akala daw ni Ian ay mahal siya ni Wachi pero pera lang pala ni Ian ang talagang gusto ng babae. Dahil nga sa nangyari, sinimula ni Ian na ibenta ang lahat ng mga gamit sa loob ng kanilang bahay at ang mga gamit sa restaurant ng paisa-isa upang mabuhay hanggang sa makaipon nga ng pera para makauwi sa England. Si Wachi ay nagkaroon naman ng bagong boyfriend noon na isang Thai na lalaki na si Somchit Janong, 39 years old. Nanirahan sina Wachi at Somchit
magkasama sa isang kubo na ginawa nila sa likod ng bahay ni Ian. At dahil nga sa unti-unti nang nasisira ang pagsasama ni Wachi at Ian, nagpaplano na pala si Wachi at Somchit kung paano nila ililigpit si Ian. Ang planong ito ay para nga tuluyan ng makuha ni Wachi ang natitira pang ari-arian ni Ian at pera bago pa makapag-file ng divorce si Ian. Ang kakaiba nga sa storyang ito, na-predict ni Ian na siya ay mamamatay. Naikwento kasi ni Ian sa kanyang mga kaibigan na isang beses daw ay may inilagay si Wachi sa kanyang beer na nasa loob ng kanyang ref. Nang inumin daw to ni Ian ay naramdaman niyang sumama ang kanyang pakiramdam kaya dinala niya ang beer sa isang hospital para suriin ito. Sa isang sulat na iniwan ni Ian sa kanyang abogado, sinabi niya na, "Darating ang oras na ako ay papatayin at natatakot na talaga ako para sa aking buhay." Sa sulat nga, sinabi ni Ian kung paano nagsimula si Wachi ng isang negosyo na pagpapahiram ng pera. At ang pera nga iyon ay pera ni Ian. Ginawa din ni Wachi na bayaran ang mga pulis upang makapagpatayo siya ng isang illegal na lotohan. Binabantayan din daw si Ian ni Wachi at Somchit. Ginawa nilang bilanggo si Ian sa sarili nitong bahay, tinatakot at inaatake. Ayon din sa sulat sa kanyang abogado, "Binabantaan ako ni Wachi gamit ang baril." Sinabi din ni Ian ang mga pag-atake sa kanyang bahay na posible nga daw ang may gawa ay ang kanyang asawa. Siya daw ay binabato ng bato, ng kahoy at may nagpapaputok din daw at kahit nga lata ng pintura ay ginagamit para siya ay saktan. Madalas nga din daw ang pagnanakaw sa loob ng kanyang bahay na halos nga maubos ang mga natitirang gamit. Ayon naman sa kapitbahay ni Ian na si Bill, sinabi niya sa amin ng lahat na siya ay papatayin at naniwala naman kami sa kanya. Dinalan namin siya ng stun gun, isang taser para protektahan ang kanyang sarili. Gusto naming umuwi na siya sa England pero inubos na noon ang kanyang huling pera para maibalik ang kanyang mga ari-arian. Ayon sa kwento ni Bill, sa huling 3 buwan sila ay nagdadala ng pagkain kay Ian dahil nga kaawa-awa na ang kalagayan nito. Ayon nga sa isang kaibigan ni Ian na si Andrew, tuwing bibisitahin nila si Ian kasama ang kanyang asawa ay pinapaalis sila ni Wachi. Sila ay sinisigawan ni Wachi at sinasabing lupa niya iyon at bahay niya iyon. Marami nga daw nakakaalam sa kanilang lugar na may pagbabanta sa buhay ni Ian. Dagdag pa ni Andrew, mabuting tao si Ian na laging tumutulong sa ibang tao. Pero ang totoo ay wala na nga siyang pera, pati ang bahay niya ay hindi na nga kanya. August 2008. Nagkatotoo nga ang prediction ni Ian. Binugbog ni Somchit si Ian hanggang ito ay mamatay sa loob mismo ng bahay ni Ian. Pinaniniwalaan na umabot ng 7 oras na pinahirapan si Ian bago nga tuluyan itong mamatay. August 10, 2008, dapat magkikita sina Ian at ang kanyang kaibigang si Andrew pero hindi nga ito sumipot. Kaya nagtaka si Andrew at naghinala na nga na baka may nangyaring masama kay Ian. Kaya pumunta si Andrew at ang kanyang asawa sa bahay ni Ian. Nakita niya ang kotse ni Ian sa labas ng kanyang bahay pero nakakandado ang bahay. Dito na nga siya kinatuba na dumating na ang oras na sinasabi ni Ian. Lumabas si Wachi sa bahay
at pinapalaya silang mag-asawa, kaya nga tumawag na si Andrew ng mga pulis. Nang makarating nga ang mga pulis, ay natagpuan nila si Ian na bugbog sarado at wala ng buhay. Dahil dito ay agad na inaresto si Wachi at ang kanyang boyfriend na si Songchit. Ang mga tao sa labas ng bahay ni Ian ay nabigla sa nangyaring pagpatay. Ang mga kapitbahay ay sumigaw ng hiya o bayawak kina Wachi at Songhit, isang salitang insulto sa Thai. Sa ilalim nga ng batas ng divorce ng Thai, ang mag-asawa ay kailangan ibahagi ang kanilang mga ari-arian ng 50-50. Dahil nga sa batas na ito, naniniwala ang mga pulis na gusto ni Wachi na maangkin ang lahat ng ari-arian at pera ni Ian. At ang paraan para makuha iyon ay kailangan niyang patayin si Ian. Sina Wachi at Songhit ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Ayon naman sa isang opisyal ng British Embassy sa Thailand, gumawa sila ng mga hakbang para ipaalam sa pamilya ni Ian at sa kanyang dating asawa ang nangyari. August 16, 2008 ay nagsagawa ng reenactment sa pagpatay sina Wachi at Songhit. Dinala sila ng mga pulis sa bahay ni Ian. Pinakita ni Songhit kung paano siya gumamit ng isang baseball bat at pinaghampas si Ian. Tila naman nagsisisi ito, bigla na lang kasi siyang nag-breakdown at humagulgol ng iyak. Sinabi niya na nagawa niya lang ang krimen dahil mahal niya si Wachi. Habang palabas naman sa bahay, matapos ng reenactment, si Wachi ay nakangiti pa nga at mukhang hindi nagsisisi. Siya ay kinukutsa pa nga ng mga tao sa labas dahil sila ay nagtataka kung paano niya kinayang patayin ang sariling asawa para sa pera. Nang hinga naman ng statement ang kaibigan ni Ian na si Andrew, sinabi nito na matagal na nilang pinapaalis si Ian sa kanyang bahay dahil nga hindi na siya safe doon. Pero hindi daw ito pumayag na iwan ang bahay at mas pipiliin na mamatay doon. Ayon naman sa mga pulis, tingin nila hindi nagkataon na si Ian ay nakatakdang magpunta sa korte noong August 11 para sa trial ng kanyang divorce at ito nga ay namatay isang araw bago ang trial. Ayon naman sa isang kaibigan ni Ian na hindi na nagpakilala, 10 araw nga bago mamatay si Ian ay nakita pa niya ito, mukhang pagod na pagod at sobrang payat. Nag-offer nga siya na manirahan na lang si Ian sa isang bahay na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Pero tumanggi daw si Ian dahil ayaw niyang iwan ang kanyang bahay na mahal niya. Hindi na nagbigay ng statement ang ex-wife ni Ian na si Margaret hinggil sa pagkamatay nito. Isang kaibigan naman ni Ian ang nakausap ang anak nito na si Julian. At sinabi nga niya na si Ian at Julian ay hindi okay. Sinubukan naman daw kontakin noon si Julian ang tatay niyang si Ian pero hindi ito naging matagumpay. Pumunta si Julian sa Thailand ilang araw nga matapos mamatay ng kanyang ama para ayusin ang burol nito. At dahil nga nag-iwan si Ian ng sulat sa kanyang abogado na gusto niyang makremate at sa Thailand mailibing, ay ginawa naman ito ni Julian. Dahil nga ibinigay ni Ian ang lahat ng meron siya kay Wachi upang magsimulang muli, wala na siyang babalikan nang maubos ang kanyang pera at maging ang pag-uwi nga sa England ay hindi niya kayang gawin. At sa huli, buhay pa nga niya ang naging kapalit. Makikita nga ito sa sulat niya sa kanyang abogado kung saan sinabi niya, "Bago pa kami magkita ni Wachi, nakatira ito sa isang kwarto na apartment
kasama ang 4 na iba pang batang babae. At ang kanyang mga magulang ay nakatira sa isang shed na gawa sa kahoy. Ginawa kong posible para sa kanilang lahat na magkaroon sila ng komportableng bahay na nandoon na ang kanilang kailangan. At ito ang pasasalamat na makukuha ko. November 2009 ay hinatulan sina Wachi at Somchit sa kasong murder at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Umamin si Wachi na ang motibo kaya niya plinanong patayin si Ian ay dahil nga sa pera. Matapos nito ay wala nang naging update sa kasong ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!